Hi mga kakulot! Welcome back to my YouTube channel. Happy New Year everyone! Ayan, dahil maraming nagre-request at nagtatanong kung bakit hindi na raw po ako nag-upload about sa hair. So eto na nga, dahil marami ang mga nagre-request, eto ngayon sisimulan na natin ngayong 2026 ang pag-upload about sa hair. At meron nga tayo ngayong pasyente mga kakulot, hindi siya kalahi natin. At ito po ay galing sa Algeria. Napakagandang babae pero ang kanyang buhok, tingnan niyo naman. Yeah, it's very dry. At ayun na nga mga kakulot, ini-interview ko ang ating client at nagpapaliwanag siya kung bakit nasira ang kanyang hair. Ang sabi niya sa akin, halos isang taon siyang color lang ng color at walang treatment. Kaya ito ang nangyari sa kanyang buhok. Napakatigas, hindi niya masuklay, nagdidikit-dikit, sobrang dry at totally damaged talaga. Kaya sabi ko sa kanya, kailangan niyang magpa-treatment kahit 3 beses sa isang taon. Ayan, gagamitan ko siya nitong aking napakagandang gamot talaga guys, na dito ko lang yan i-reveal, ang aking Maxi Hair Treatment. Complete treatment na kasi siya. Meron na siyang protein, keratin, collagen, at 80% straightening effect. Organic din pala siya guys, kaya napaka-safe kahit ano pang klase ng inyong hair. Pasensya na nga pala sa aking mga muning at eto talaga, ganyan sila kakulit kapag meron akong client. Ayan mga kakulot, kung nakikita nyo sinisection ko na ang kanyang buhok. Bali, kakatapos ko lang siyang i-wash. Hindi ko na rin naipakita kasi sa sobrang likot talaga nitong aking mga alaga, nakalimutan ko ng i-video. Ayun nga guys, pagkatapos kong i-section, lalagyan ko na siya nitong ating Brazilian Keratin with Protein and Collagen Treatment. Advice ko lang sa inyo mga ka-hairdresser, kapag naglalagay po tayo ng gamot sa ating client, magtira tayo kahit sa 1 inch from roots, ayan, para hindi po lumapat sa kanilang mga anit. Kasi yung iba talaga hindi natin maiwasan, kahit walang allergy, nagre-react po yung mga gamot sa kanilang scalp. At lagi rin po nating tatanungin ang ating mga kliyente kung okay lang ba siya, wala ba siyang nararamdaman na mahapde, makate, or masakit sa kanilang anit para alam natin ang reaksyon ng gamot na inilalagay natin sa kanila. Siya nga pala mga kakulot, baka yung iba sa inyo dyan sasabihin bakit hindi ko tinatanggal yung mga pusa or yung aking mga muning dito sa loob ng aking kwarto. Yung client po mismo ang nag-request na wag kong tanggalin kasi natutuwa siya. Meron din kasi siyang mga alagang pusa. So ayan na guys, continuous tayo sa ating ginagawa. Ayan, nilalagyan ko na po ng gamot ang kanyang buhok at okay naman daw lahat. Habang nagkikwentuhan kami, natanong ko sa kanya paano mo ako nakilala at kung kanino at saan. Ayun, yun pala guys, yung isa niyang kaibigan na taga Morocco. Isa ko kasi siyang client na sobrang damaged din ang buhok dahil sa bleach. Ayan, best friend pala niya yun. So naikwento niya kasi nakita ng friend niya na yung buhok niya is super damaged. Bali 1 year ko nang ginagawa yung kaibigan niyang Moroccan. At natuwa talaga siya sa buhok ng kanyang friend dahil from super damage, naging healthy na ang hair ng kanyang friend. Totoo naman po, ako ang nag-alaga sa hair ng kanyang friend, kaya sabi niya kahit hindi ko daw sabihin, nakita naman daw niya sa friend niya kung paano ko inalagaan at paano nabuhay yung buhok ng kanyang kaibigan. Nakakataba lang ng puso na kahit hindi natin sila kalahi, mas nagtitiwala sila talaga sa gawang Pinoy. Alam nyo naman guys kung paano tayo magtrabaho. Ako kasi, pag ako nagtrabaho talagang nasa puso ko. Minsan nga parang hindi ko na iniisip kung nakakapagod ba talaga to or yung iba
sasabihin sa akin, ang haba ng buhok niyan, hindi ka ba napagod? Hindi ba sumasakit yung braso mo? Para sa akin kasi pag nakakakita ako ng mga ganitong klaseng buhok, lalo na yung mga patay, yung mga parang wala ng pag-asa, mas na-challenge ako sa mga ganong klaseng buhok. Kaya pag tinatrabaho ko na, talagang makikita nyo sa akin, tahimik na ako. Kung dati madaldal ako sa una, ayan, tumatahimik na ako pag oras na ng trabaho dahil talagang dinidibdib ko yan, guys. Magbibigay lang ako ng konting advice para sa aking mga kapwa hairdresser sa mga gumagawa ng buhok at sa mga nagbabalak magsimula sa ganitong propesyon. Unang-una, mahalin natin ang ating trabaho. Dahil kapag mahal mo ang trabaho mo, magiging maganda ang resulta nito. Ipakita natin na dekalidad ang ating ginagawa. At ang pinaka-importante sa isang hairdresser bago natin simulan gawin ang ating mga kliyente, magkaroon talaga tayo ng interview. Tanungin natin ang history ng kanyang buhok. Huwag tayong magbase sa sinasabi lang ng kliyente mismo. Minsan marunong din talaga tayong dapat mag-check at dapat alam natin kung ano ang sitwasyon ng buhok ng ating client. Kadalasan, may mga kliyente kasi tayo minsan na hindi nagsasabi ng totoo para gawin lang natin ang gusto nila. Kapag ganon ang ginawa natin na ang kliyente ang masusunod, hindi tayo sigurado na magiging maganda ang result. Kung ang request ng isang kliyente ay hindi naman angkop sa kanyang buhok or hindi dapat, ipaliwanag natin ng maayos na ito ang magiging resulta para maunawaan ng kliyente ang gusto nating sabihin. Meron din kasing mga ibang gumagawa ng buhok or mga hairdresser na gagawin nila ang lahat kung ano ang request ng pasyente or ng kliyente para lang magstay sa kanila at hindi lumipat sa iba. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Dumating ang isang kliyente, gusto niya maging ash ang kanyang color ng hair. Subalit nung nakita ng hairdresser na ang kanyang buhok ay damaged at hindi na pwedeng gawin or hindi na pwedeng i-bleach, pero itinuloy pa rin niya kahit hindi pwede. Oo nga pala mga kakulot, sa mga hindi po nakakaalam, bago kasi natin ma-achieve ang mga light color, mga ash gray, gray, light blonde or blonde, kailangan po muna nating i-bleach ang buhok ng isang client para ma-achieve natin ang mga ganong color. Pero kapag ang buhok ng client ay damaged at nakita naman natin, tapos i-bleach pa rin natin, ang magiging resulta, mamamatay at maglalagas po ang kanilang buhok at magkakaroon kayo ng malaking problema. So, para maiwasan natin ang problema, both side, ay kailangan talaga nating pakaingatan ang buhok ng ating kliyente. Dahil kapag iningatan natin sila, sila ang babalik sa atin at sila ang magre-recommend para magkaroon tayo ng mas maraming kliyente. Ayan mga kakulot, patuloy ko pa rin nilalagyan ng gamot ang ating kliyente. So tapos na yung magkabila at dito na ako sa last part para lagyan ko pa rin ng gamot ang kanyang buhok. At eto na nga, habang nagkikwentuhan kami,
sabi niya marami daw siyang mga kaibigan na sira din ang buhok at siguradong dito sila sa akin pupunta. Gusto ko rin palang magpasalamat sa aking mga kliyente, sa aking mga kababayan, mga ibang lahi na patuloy na sumusuporta sa akin at nagtitiwala sa halos 15 taon ng aking serbisyo. Maraming salamat sa inyo sapagkat kung hindi dahil sa inyo, hindi lalawak ang aking talento na ito na ibinigay sa akin. At umasa kayo na lalo kong pagbubutihin ang aking trabaho at sisikapin kong mas gumanda pa. Kaya sa lahat po ng may problema sa buhok, wag po kayong mahihiyang mag-comment dito sa ating video. At pwede rin po kayong mag-suggest kung ano yung iba-vlog natin sa susunod. Dahil araw-araw naman po meron po akong mga kliyente. Kung ano yung gusto nyong i-suggest na content na gagawin ko ay sasagutin ko po yan. At minsan magkakaroon din po ako ng live dito sa aking YouTube channel para sa mga hair consultation at kasi marami pong mga nagko-comment dyan na minsan na hindi ko na nasasagot dito sa ating comment section. Kaya maglalaan talaga ako ng oras para sa ating live. Kaya guys, humihingi po ako sa inyo ng pagkakataon na isubscribe nyo po ang aking YouTube channel at mag-iwan kayo ng komento at paki-like na rin po ang video na ito. Para sa susunod ko pong pag-upload, maging updated kayo sa aking mga video. Abangan nyo po ang magiging resulta nitong aking ginagawa, kung magiging maganda ba or wala na ba talagang pag-asa ang kanyang buhok. Ayan, after ko pong malagyan ng gamot ang buhok ng ating client, ibababad po muna natin siya ng 30 minutes lamang. Hindi po lalagpas, hindi po babawas sa 30 minutes. Dahil ang buhok po ng ating client ay weak ang strand, kaya hindi pwedeng sumobra. At after po nating ibabad ang gamot ng 30 minutes, ang gagawin po natin, ibu-blower po natin siya habang may gamot ng 80% ang pagkakatuyo. At take note, hindi po natin binanlawan ang ating client. Paplansyahin din po natin siya ng may gamot. Ayan guys, pinatuyo ko na siya ng 80% at ayan, sinesection ko na ang buhok ng ating client at sisimulan na nating plansyahin ang kanyang buhok. Ayan, dito ako nag-uumpisa sa ilalim. Ayan, paulit-ulit ko siyang pinaplansya para At oo nga pala guys, abangan nyo ang susunod na inilagay ko i-upload na video dahil kakaibang experience na naman po ang aking nasagupa kahapon lamang. Ibang problema na naman sa buhok. Ayan, kaya kung may mga problema kayo sa buhok guys, mag-comment lang po kayo dyan sa comment section at sasagutin ko po. Baka kapareho ng aking mga nai-experience dito, kaya pwede ko sa inyong i-share ang inyong mga gagawin. Ayan, isa rin palang advice sa aking mga kapwa hairdresser. Kapag nagpaplansya po kayo ng buhok ng ating client, siguraduhin nyo na sa simula hanggang sa dulo, ilalak nyo po ang buhok ng ating client para hindi maging hilaw ang resulta ng kanilang mga buhok.
Ayan, kung napapansin nyo kung paano ako magplancha, nakadiin masyado at humihinto ako sa bandang dulo para mag-lock po yung gamot na inilagay ko sa kanya. At sa pagpaplansya naman, iwasan natin na maidikit sa anit ang plancha na ating ginagamit upang hindi tayo makasakit at para maiwasan din ang pagkasunog ng anit. Ayan guys, konti na lang at matatapos na ako sa aking kliyente. Alam nyo, kahit ako yung gumagawa, sobrang natutuwa ako pag nakikita ko yung result ng trabaho ko. Dahil alam ko, pinaghirapan ko, alam kong magiging maganda ang resulta nito. At natutuwa ako dahil may isa na naman tayong naisalbang patay na buhok. Ayan guys, maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa akin, lalong-lalo na sa mga kababayan kong mga customer na naging kaibigan ko na. At sa lahat po ng aking manonood dito sa aking YouTube channel sa buong mundo. O diba, sa ang panig man ng mundo. Dahil alam ko sa inyong panonood, shout out po kung nasaan man kayong bansa ngayon. At eto na nga ang result ng ating ginawa. Sobrang lambot, sobrang kintab, at mapapansin nyo naman po yung pagkakaiba ng before na buhok niya na talagang damage na guys. Matigas ang hibla at nagdidikit-dikit. Ngayon po napakaganda na. Maraming salamat po sa inyong panonood at don't forget to subscribe my channel.